What's up mga lods, this is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manood tayo kay the scoreboard sa update na nangyari kanina and result or recap sa nangyaring laban ng Celtics versus Sixers Game 7, do or die kung tawagin ng laban na to. So make sure magsusubscribe kayo dito kay the scoreboard. And ang title pala, welcome back na nag-collapse pa Game 7 Sixers versus Celtics. So, subscribe the scoreboard. So, without further ado, let's go sa go. No, lead is safe. First Game 7 pa lamang to ngayong playoffs. Pinakalma ni Joel Embiid ang crowd. Rookie versus Jaylen Brown at trinash talk din ni The Process. Game 7, Philly versus Boston Celtics. Nakisawsaw ka agad sa action mga idol sa first quarter itong coaching staff ng Boston. Kinuha ang bola at ayaw ibigay kay Joel Embiid kaya tinawagan ng team delay violation ng Boston. Ang malaking balita sa game na to mga idol ay hindi nakapaglaro si Jason Tatum due to left leg injury. Sayang yun, no? Hindi nakapaglaro si Jason Tatum. Okay na game 7, doon pa siya wala. Nagpakita kaagad ng aggression ng 76ers sa first quarter. Hindi nila pinaporma kaagad ang Boston Celtics sa home court ng number 2 rank sa Eastern Conference. 200 dunk by Paul George, 36th birthday nga pala ng PG. Excellent team effort na pinangunahan ng rookie na si VJ Edgecombe, 3-pointer and Tyrese Maxey with a layup 11-3 run. Ang galing ng dalawang yun, Tyrese Maxey saka si VJ Edgecombe. Ang tapang din, walang takot din kung score. Sixers, tahimik ang Celtics crowd sa opening quarter dahil sa ginawa ng 76ers sa kanila. Paul George fighting for 50-50 bola ng Boston Celtics pero agad na challenge ni Coach Nick Nurse. Before the game, papasok ng TD Gordon, ginaya pa ni Embiid ang looks ni LeBron after being down 3-1 noong 2016 NBA Finals. Ang kulit din, ulitin nga natin yan. LeBron after being down. Ang kulit, gaya talaga ni Embiid, Palit dito sa Embiid. Actually, magaling tong taong to para sa akin. 3-1 noong 2016 NBA Finals. Mabot lang naman ng 11 points ang lamang ng Philly sa first 6 minutes. Sa first quarter, VJ Edgecombe, another basket, 4 out of 5 to start the game, ang rookie. Jaylen Brown. Kahit walang Tyrese Maxey at nasa upuan, lalo pang natambakan ng Boston Celtics at umabot pa mga idol ng 15 points. Mukhang mauulit na naman ang nakaraan mga idol kung saan natalo noon ng Boston Celtics sa play-in team na Miami Heat ni Jimmy Butler. Pagod nang matalo kasi sa NBA playoffs itong MVP ng 76ers. He scored 10 points sa first quarter mga idol at na-lockdown din si Peyton Pritchard. Simula na nga magtala ng 32 points sa Game 4 si Peyton Pritchard, na-lockdown na siya for the rest of the series. 32-19 end of first quarter. Grabe si Embiid. Dami nito pinagdaanan Actually ngayon, yung pagkapanalo nito parang feel ko, sa tingin ko lang motivated siya sa Naruto. Kasi 3-1, malalalag na sana sila. Diba? So talagang binigay nila, bukod kay Embiid, talagang pinaka nagdala sa Naruto yung dalawang si Tyrese Maxey saka si VJ Edgecombe. Para sa akin, sa observation ko. Pinaulit ang crowd mga idol sa second frame dahil nag-mini run sila. 6 unanswered points led by Derrick White at nakapagbigay ng energy off the bench si Hugo Gonzalez. Great defense kay Justine Edwards and Anemias Keita na ibaba na lamang sa 7 ang lamang ng Sixers. Tuluyang nag-shift ang momentum idol dito sa second quarter in favor of the home team Boston Celtics. Nemias Keita with a dunk at naglabas pa ng dila kay Andre Drummond. Nagsimula na din magsipasok ang tres mga idol ng Boston Celtics, ang kanilang main arsenal, at nakalamang pa sa Philly 37-36. Maganda rin palang maganda rin talagang pinakita ng Boston. Diba? Maganda rin talagang pinakita rin ng Boston. Sa bagay kasi Game 7 home court nila kailangan talagang bigay todo kung tawagin ang gagawin ng Boston Celtics dyan. Kasi hindi kung wala as in choke talaga sila, nakakahiya yan or sa kanila, lalo at home team nila.
solid ang second unit ng Boston Celtics. Etong si Nimias Keita mga idol ay ginawang backup big man na lamang dahil si Luka Garza ang starting center. Hugo Gonzalez nag-stare down naman kay Joel Embiid. Rookie pa lamang to. Speaking of Rookie pa lang yan, tapang na. PJ Edgecombe triple and Jaylen Brown counter naman outside the arc. Muling pinatahimik ni Joel Embiid mga idol ang crowd nang ipinasok na siya ulit sa court. First ay dito mga idol sa end one basket ni The Process. At relax lang daw at tahimik sabi ni Embiid sa mga fans. Di na ulit umabot ng double figures mga idol ang lamang ng 76ers papatapos ang first half. Joel Embiid basket and Sam Hauser counter triple. Sa apat na stores ng Philly mga idol si Tyrese Maxey lang hindi umabot ng double figure pero efficient ang kanyang shooting. Derek White, monster block kay Quentin Grimes. Jaylen Brown, poster attempt kay Joel Embiid at eto ang nangyari. Gabi, no? Ito, panakin natin. Boom! Supal. 2-possession game, halftime, 55 ganda to 50. Ang ganda ng supal na yun ni Embiid, no? Ang ganda nun. Kumbaga, home court mo, ayaw niyang talagang kay Embiid, parang nandun siya sa point na dikdikan talaga yung lakong ipapakita niya. Lamang ang 76ers. Start of the second half, starting 5 na si Nimias Keita mga idol. And the VJ Edgecombe patuloy ang mainit na laro. 15 points and counting para sa rookie. Natahimik na naman ang crowd dahil sa run ng Philadelphia 76ers Tyrese Maxey deep 3-pointer and mid-range fade away. Double figures ulit ang lamang mga idol ng visiting team 63-52. Kung napapansin nyo mga idol, parang kulang sa front court ang Boston Celtics. Hindi pa kasi nabibigyan ng minuto si Nikola Vucevic pero wala nga injury report sa kanya. Mukhang out of the rotation na si Vooch at nag-stick sa small ball. Wow, grabe yun, no? Kawawa naman yan si Vucevic. Kung di ako nagkakamali, magaling din tong player na to eh. Nag-Orlando siya dati. Nakilala siya parang mula nung nawala si Dwight Howard nun sa Magic. And then after nun, nalipat siya sa Bulls. Sa Bulls siya nagtagal eh. Maganda rin to, may perimeter shot siya, may outside shooting, may depensa, rebound. Kaya lang yung nakapagtataka na wala siya sa rotation. Yung mga ganun din kasi, kung hindi nag-fit sa rotation ng isang team or system, talagang hindi, ma-out of rotation ka talaga. Ang isang example ganito si DeMarre Carroll nung napunta sa San Antonio Spurs. Kasi kung nakapanood natin yung laro ni DeMarre Carroll, magaling siya eh. Masipag na, kumbaga sa role player, isa siya sa pwedeng kunin ng isang team. Kaya lang napunta siya sa San Antonio Spurs, hindi siya nag-fit sa system. Kaya yun, nawala din sa rotation hanggang sa nag-retire na siya after nun or napunta pa sa ibang team. Lineup ang Celtics. Mas better din ang spacing ng Boston Celtics pag wala sa court si Nimias Keita. Sumasandal pa naman din sa 3-point shooting ang Boston Celtics. Jaylen Brown, much needed triple. Ang problema ni Coach Joe Mazzulla ay si Joel Embiid. He's unstoppable pag nasa paint kahit si Jaylen Brown na ang bantay. Ayan, no? Kinakain lang. Yan ang naging din eh. Nagka-problema sila, nag-small ball lineup sila. Kaya nakuha ni Embiid yung opportunity na, lipat ako, nakuha ni Embiid yung opportunity na makascore o makagawa. Isa yun sa mga factor kaya natalo din ng Celtics sa observation ko doon sa laro. The process, trinash talk din ni Embiid si Jaylen Brown. And once again, pinapakalma ni Joel Embiid ang crowd. Muling inalat ang Boston Celtics sa perimeter, masyado nilang pinipilit ang kanilang outside shooting. 29% lamang outside the arc at 9 out of 31. Di na nga makapagtala ng 3, hirap pa sila sa interior. Ininda naman ng rookie VJ Edgecombe ang siko ni Jaylen Brown. Accidental contact, no call play on at napatawag na lang ng timeout si Coach Nick Nurse dahil nahilo ang rookie. Birthday boy Paul George with his first basket dito mga idol sa second half. Step back triple. Happy birthday Paul George. Yun ang sasabi ko kung nanonood ka. Happy birthday to you Paul George and congrats. Paul George, Maxey, VJ Edgecombe, and Joel Embiid. Yang apat na yan ang nagpahirap sa Boston Celtics dito sa Game 7. VJ Edgecombe, what a fake. 3-point basket for the rookie. Ganda ng fake na yun, isa pa nga.
Panoorin natin. VJ Edgecomb, what Oh, a fake. ganda na, no? 3-point basket for the rookie, largest lead of the game for Philadelphia 76ers, 84-66. 18 points ang hinahabol ng Boston. Mukhang maaalala ng Celtics fans si Jimmy Butler dahil dito kay VJ Edgecomb. Tapos magkamukha pa, eto ulit, Magkamukha VJ pa. Edgecomb, another huge 3-point Baka anak ni Butler yan. Nawawalang anak ni Butler. Joke lang. Nagka-problema lang si Joel Embiid, mga idol, mukhang injured ng kanyang right rib. Dinaan na lang sa stretching para muling makabalik sa laban. Manageable pa rin naman ang lamang ng Sixers end of third quarter, 88-75. That's only 13 points. Extended ang run ng Boston Celtics at naibaba na lamang sa 8. Derrick White driving layup in transition, 88-80. Grabe, ang bilis na knockout ang 18 lamang ng Philadelphia 76ers. Mukhang match-choke pa. Jaylen Brown, another 2-pointer, 6-point game. Ang sumunod na pangyayari ay nagpakaba sa mga fans dahil dead ball na dapat natawagan na ng blocking foul si Paul George. Sinabayan pa ni Joel Embiid si Jaylen Brown. May kasamang tulak doon kay JB pero hindi nagpa-sub out at kaya pa naman din daw niya. Hostile act daw. Grabe. Grabe yung bit-bit nito ni Jaylen Brown yung team eh. Wala kasing Tatum. Yun ang nagka-problema sila na walang Tatum. Wala siyang ka-partner. Lalo na pagdating sa opensa. ng official pero technical foul lang kay Embiid. No lead is safe talaga, mga idol, and one basket by Jaylen Brown to cut the lead into 1, 92-91. Celebrate na ang crowd, abot kamay ang comeback. And then Joel Embiid silenced the crowd with a pick and pop 3-pointer. Lang. May tiyak sa labas. O, kaya kalma daw, kalma. Derrick White, clutch, 1-point game ulit, 95-94. Huge mistake naman para sa coaching staff ng Boston Celtics na i-challenge ang hindi dapat i-challenge. Clear na may foul kay Tyrese Maxey. Gusto pa sana nilang bawiin pero hindi na, nakapag-challenge na sila. Napakaraming chances ng Boston Celtics para maitabla or makalamang sa game na to. Jaylen Brown for the lead, mintis, and over VJ Edgecomb again, missed shot by JB. Jaylen Brown, great defense. Last 3 minutes, supalpal si Paul George and Peyton Pritchard for the lead. Mintis na naman. Under 2 minutes remaining, Jaylen Brown, another opportunity. Doon na sila minalas sa mga bandang dulo, Celtics eh. Doon na sila minalas. Lamang ng 3 ang Philly, wide open na sana, mintis pa rin. Parang Orlando Magic ang Boston dito, mga. Pagod na si Brown nun, tingin ko, sa observation ko. Pagod na siya. Idol, lots of missed shot. Tyrese Maxey, huge basket. Okay, no? Si Hanggang Maxey sa ang final 24 sa seconds, tira pa rin ng tira sa 3 ang Boston Celtics. Injured pa si Joel Embiid dyan sa kanyang right knee. Pero hindi nagawang mailusot ng Boston Celtics ang laban na to. Panalo ang Philadelphia 76ers. Upset ang number 2 sa East. Sobrang upset yan para sa akin. So number 2 sila sa East eh. Diba? Ang ganda, isa sila sa may magandang record. Tapos syempre, home court pa nila. Tapos first time sa franchise history nila na blue na 3-1 lead. Diba? Yan ang isa sa... Yun yung, pwede lang siguro nakakahiya din. Kasi nga, ano kayo eh, legendary team. Kayo, Celtics saka Lakers eh. Celtics saka, yung dalawang yan ang legendary team sa NBA. Diba? Tapos biglang na blue ng 3-1 lead. Niihan nila Bill Russell, Larry Bird, Paul Pierce, Big 3 ng Celtics. Minsan din nangyari sa kanila sa bago. Ngayon lang nangyari sa tanan ng karera ng Celtics na nagkaganon yung team nila. So kahit pa nakakaya din nga. Eh wala, talo talaga. Anyways, credits ba kila Jaylen Brown. Bit-bit niya yung team niya kahit umalat na siya sa bandang dulo. Tapos yun, minalas ni si Derrick White. Tingnan din yung dahilan sa observation ko. Tapos, pero congrats sa Sixers. Kila Embiid, Maxey, Edgecomb, tapos si Paul George, happy birthday ulit.
So yun, thank you sa yun. So yun ang nakagawa ko ng reaction video. Subscribe nyo to si The Scoreboard. Yan, so thank you so much. See you in my next video. Mag-ingat po kayo palagi.